Isipin mo ngayon may isang tao sa universo na alam na ang tungkol sa ating pag-iral. Hindi ito haka-haka, hindi sa hinaharap, kundi na yun na. At ang pinakakakaiba, maaring sinubukan na nilang makipag-ugnayan sa atin. Pero di natin naintindihan ang signal nila. Ngayon narito pa ang isang nakakakabag katotohanan. Hindi sa malayong kalawakan galing ang signal na ito, kundi mula sa pinakamalapit na sistema ng bituin sa atin. Masyado itong malapit para balewalain. Sobrang kakaiba nito para ipaliwanag bilang isang aksidente. Kung hindi ito pagkakamali, mas malaki pang problema natin kaysa sa tanong kung nag-iisa lang tayo sa universo. Dahil iba na ngayon ang tanong. Sino ba ang pinakamalapit sa atin at bakit sila nakipag-ugnayan? Noong Abril 29, 2019 ang Parkes Radio Telescope sa Australia ay nakatanggap ng kakaibang radio signal mula sa direksyon ng Proxima Centauri, ang pinakamalapit na sistema ng bituin sa araw. Ang frequency ng signal na ito ay 80,000 MHz na karaniwang ginagamit ng mga satellite. Taglay nito ang lahat ng katangian ng radio transmission na wala sa mga likas na pinarmumulan at maaari lamang makamit gamit ang mga artipisyal na teknolohiya. Habang inoobserbahan, bahagyang nagbago ang radio signal, parang epekto ng paggalaw ng planeta. Ano ang ibig sabihin nito? Ayon sa The Guardian, ito ang unang seryosong kandidato sa pakikipag-ugnayan sa sibilisasyong dayuhan. Sa ngayon, naguguluhan ang mga siyentipiko. Paano ipapaliwanag ang fenomenong ito? Kagilib-gilib na pagkakataon na sa konstelasyong ito, matatagpuan ng exoplanetang Proxima b, isa sa pinakamalapit na kilala. Isa sa mga kilalang planeta na posibleng nagkaroon din ng buhay tulad sa mundo. Ano ang tsansa ng sangkatauhan na kolonisahin ng planetang ito? Ilang tao ang kakailanganin para sa ganitong ekspedisyon? Kung may buhay doon, matutuwa kaya ang mga nilalang na makita tayo? Kung may nabuo ang buhay sa Proxima Centauri na nagpapadala ng signal, malamang ito ay sa planetang Proxima b na ganap. Ang dahilan dito ay dahil ito ay matatagpuan sa tinatawag na habitability zone o tirahang zona, isang lugar na ayon sa mga kalkulasyon ay nagbibigay sa planeta ng mga kondisyon na halos kapareho ng sa daigdig. Ang planeta ay umiikot sa layong mga 7 milyong kilometro mula sa bituin nitong Proxima Centauri c. Para sa paghahambing, ang distansya sa pagitan ng daigdig at araw ay humigit kumulang 150 milyong kilometro. Gayunpaman, mas mahina ang lakas ng bituin na Proxima Centauri c. Чем Солнце. Ang lokal na exoplaneta ay tumatanggap ng tamang dami ng init upang ang tubig sa ibabaw nito ay manatiling likido at hindi maging permanenteng yelo. Malamang pareho rin ang lokal na temperatura dito gaya sa daigdig. Sa mga katangian ng masa at laki, ang Proxima b ay halos kambal ng daigdig, 1.17 ng masa ng ating planeta. Ano ang ibig sabihin nito para sa ating nasa daigdig? Maaring dapat na nating pabayaan ang malamig na Mars at bigyang pansin ang mas kaakit-akit na kandidato para sa kolonisasyon. Posible ba talagang manirahan ang tao sa Proxima b? Sasagutin ko na maikli, posible. Pero ang problema, napakalayo nito. 4.24 na liwanag taon ang distansya. Ang ganitong paglalakbay ay aabot ng matagal. Sa bilis na ito, maabot ng teknolohiya ng tao ang Proxima sa 6,500 taon. Kapag naging posible ang interstellar na paglalakbay, matutulungan ng teknolohiya na paikliin ito sa 630 taon. Kung ang ninuno mo na naglakbay noong panahon ng mga krusada noong ika-14 na siglo ay biglang sumama sa ganitong interstellar na ekspedisyon, malamang na ngayon mo palang mararating ang Proxima b. Kaya may masamang balita ako para sa iyo. Kung maglalakbay ka sa ganitong paglalakbay, malamang hindi ka naaabot. Pero may magandang balita rin. Imbes ikaw, apo mo sa ika-6 na henerasyon ang makakarating sa Proxima. Ilang tao kaya ang kakailanganin para sa ganitong ekspedisyon? Para kalkulahin ang tamang crew para sa kolonisasyon ng Proxima, gumamit ang mga siyentipikong Pranses ng programang Heritage. Ito ay nakabase sa tinatawag na Monte Carlo Method na nagkakalkula ng lahat ng posibleng senaryo ng mga pangyayari, buhay at kamatayan ng mga miyembro ng crew.
Isinasalang-alang din ang mga random na salik pati na ang mga sakuna at sakit na nag-iiba depende sa bilang ng mga tao na malamang ay magiging madaling kapitan nito. Natuklasan ng mga siyentipikong Pranses na sapat ng 78 tao para sa matagumpay na paglalakbay sa kalawakan patungong Proxima. 49 na lalaki at 49 na babae. Eksaktong ganitong bilang ng mga kosmonauta ang magpapahintulot sa mga crew na hindi lang mabuhay kundi makapagluwal din ng malulusog na supling at ganap na maiwasan ang pag-aanak ng magkadugo maliban na lang sa mga unang yugto ng paglalakbay. Ang pinakamainam na edad para maging fertile ay 32 hanggang 40 taon. Sa pamamagitan ng panganganak ng mga bata sa panahong ito, magagawa ng mga tao na mapanatili ang matatag na pagdami ng populasyon sa barko at mapanatili ang balanse sa pagitan ng nakababatang at nakatatandang miyembro ng crew. Bukod dito, kung may epidemya habang naglalakbay, hindi nito ganap na malilipol ang lahat ng siyentipiko at kalahok na ekspedisyon. Paalala lang, bago makarating ang unang tao sa exoplanet mula daigdig, 6 na henerasyon muna ang lilipas sa barko ng kalawakan. Maraming tao ang buong buhay nila ay gugugulin sa barko na ang mundo nila ay umiikot lang sa paglalakbay sa kalawakan at pagmamasid ng mga bituin. Magkakaiba ang immune system at pisyolohiya nila at hindi nila makikita kailanman ang langit at araw. Sa tingin ko, pwedeng ilubog ang kanilang kamalayan sa virtual na mundo para maranasan ang lahat ng makukulay na karanasan sa daigdig. Ano ang mangyayari kapag narating na nila ang destinasyon? May ilang mga posible mangyari dito. Unang senaryo, walang tubig at hangin dito. Una, dahil malapit ito sa bituin, malamang na nagkaroon ng di makontrol na greenhouse effect sa Proxima BI. Ito naman ay dapat nagdulot ng ganap na pagkatuyo ng planeta at pagsingaw ng mga karagatan. Halimbawa, nangyari rin ito noon sa Venus. Pangalawa, sa lugar na ito, ang planeta ay dapat na palaging naaapektuhan ng matinding radiation at solar wind na sa paglipas ng panahon ay magdudulot din ng pagkawala ng tubig at atmosfera. Pangatlo, kamakailan ay may naitalang pagsiklab ng mga siyentipiko na nagpalakas ng liwanag ng bituin ng 1,000 beses sa loob ng 10 segundo. Para makaligtas, dapat may lakas na magnetic field at makapal na atmosfera ang Proxima B tulad ng daigdig. Ngunit sa ngayon, masyado pa tayong kaunti ang alam tungkol sa kasaysayan ng planetang ito at ang mga pinakahuling kalkulasyon ay nagbibigay ng pag-asa na maaari pa rin nitong napanatili ang mga kondisyon para sa buhay na nakasanayan natin dito sa daigdig. Ikalawang senaryo, lulapag tayo sa isang planetang maaaring tirhan. Sabi ng mga siyentipiko ng NASA, maaaring angkop pa rin ang Proxima BI para sa buhay. Kung ipagpapalagay natin na ang Proxima BI ay nabuo ng mas malayo sa kanyang bituin at kalaunan, lamang lumipat sa kasalukuyang orbit, maaring naiwasan ng planeta ang sobrang init at radyasyon, kaya napanatili nito ang tubig at hangin. Hindi rin natin dapat isantabi ang posibilidad na dati napakaraming tubig sa planeta, maaring 10 beses na mas marami kaysa sa daigdig. Kung ganon, kahit na nawala ng Proxima BI ang 70% ng kahalumigmigan nito, sapat pa rin ito upang magkaroon ng isang buong karagatan. Paano naman yung kamakailang pagsiklab ng radyasyon na naitala ng mga siyentipiko? May posibilidad na nung una ay napapalibutan ang planeta ng makapal na ulap ng hydrogen na siyang sumalo sa matinding radyasyon mula sa bituin at sumingaw na nag-iwan ng isang atmosfera na angkop para sa buhay. Kung ganon, ang ating ekspedisyon ay lalapag sa isang luntiang planeta na maaaring tirhan. Posibleng may matatalinong nilalam doon. Paano kaya sila tutugon sa mga emigranteng gaya natin mula daigdig? Sa palagay ko, ang instinct ng kaligtasan at pagtatanggol sa sariling teritoryo ay likas sa bawat nilalang. Kaya kahit mabait ang mga lokal, malamang ayaw pa rin nilang ibahagi sa atin ang kanilang planeta. Ikatlong senaryo, makakaharap tayo ng alternatibong anyo ng buhay. Karaniwan, kapag naghanap tayo ng buhay sa labas ng mundo, ipinapalagay natin na ito ay nabuo sa mga biochemical na kondisyon na kahawig ng sa mundo. Ngunit paano kung ang buhay ay maaring mabuo kahit sa isang planeta na walang hangin at tubig? Ayon kina biologong Jie Kun at matematikong Ian Stewart, limitado at nakakalungkot ang astrobiyolohiyang nakabatay sa hypothesis ng natatanging daigdig.
Iniisip nila na posibleng may buhay sa ibang kondisyon pero hindi nakabatay sa carbon. Bilang alternatibo sa carbon, kadalasang binabanggit ang silikon at bilang alternatibo sa tubig ang ammonia. Sa ganitong paraan, maaari nating ipalagay na sa Proxima B ay maaari tayong makatagpo ng kakaibang mga nilalang na hindi katulad natin na nagawang bumuo ng isang maunlad na sibilisasyon at magpadala ng mga radio signal sa ibang mga konstelasyon. Sino ang mas matalino? Sila o tayo? Ilagay ang opinyon mo sa komento. Kahit makarating tayo sa Proxima B at mainit tayong salubungin ng mga lokal, nababahala pa rin ako sa isang hindi komportableng bagay na nabanggit kanina. Abutin ng 630 taon ng biyahe. Ewan ko sa inyo, pero hindi ako sasakay sa barko kung alam kong hindi ko mararating ang dulo. Saan natin maihahalin tulad ang ganitong paglalakbay? Halimbawa, tinantiyan ng mga sinaunang Griego na kahit pinakamabilis na kabayo, aabuti ng ilang 10,000 taon para marating ang Mars. Kahit noon, kulang ang lahat ng kabayo sa mundo at tulad ngayon, hindi sapat ang enerhiya ng planeta para makarating sa Proxima B sa loob ng 100 taon. Hindi inakala ng mga sinaunang Griego na sa 2021 makakalipad tayo papuntang Mars ng walang kaba, makakatanggap ng regular na larawan mula roon at sisimulan ang kolonisasyon nito. Gets mo ba ang ibig kong sabihin? Naintindihan natin ang universo sa isang antas. Pero para makapagpabilis tayo sa mas matataas na bilis, kailangan din nating sumilip sa loob ng atomo at maintindihan kung paano nga ba gumagana ang lahat ng ito. Halimbawa, tingnan natin ang kimika. Lahat ng rocket fuel ay nakabase sa mga chemical na reaksyon. Hanggang ngayon, hindi pa rin natin alam kung ano ang grabidad, paano ito gumagana, at ang papel nito kapag lumilipad sa kalawakan mula isang bituin papunta sa iba. May isang tao na balang araw makakaisip ng katumbas ng isang makabagong makina para sa paglalakbay sa pagitan ng mga sistemang bituin. Ito ay magiging isang bagay na talagang bago na sa ngayon ay mahirap pang maisip o maisalarawan. At dito, may magandang balita ako para sa inyo. May mga nakakaintrigang pag-unlad na nga. Kapag pinag-uusapan ng mga planeta, anong bagay ang naiisip ninyo? Ang daigdig, Jupiter, Pluto? Ano man ang naiisip natin tungkol sa mga planeta, kadalasang bilog o pabilog ang pumapasok sa isip natin. Dahil napakaiba-iba ng universo, walang anyang palaging tama rito. Maging sa ating solar system, may isang bagay na sumisira sa mga nakasanayang paniniwala. Ito ay si Haumea na umiikot sa layong 7 tuldok 5 bilyong kilometro mula sa araw sa loob ng Kuiper Belt. Ngunit sa loob ng napakalaking hugisingsing na ito, marami pang kakaibang bagay. Bakit siyang napili? May ilang dahilan para diyan. Para malaman natin yon, kilalanin muna natin si Haumea. Ang simpleng planetang ito ay itinuturing na isang bagay na lampas sa Neptuno, ibig sabihin ay lampas sa nagyayelong Neptuno ang orbit nito. Kasama si Haumea sa mga Plutoid, mga duwending planeta na pasok sa partikular na klasifikasyon. Partikular, ang kanilang masa ay dapat sapat para ang grabidad ay gawing halos bilog ang kanilang anyo. Bukod pa rito, hindi kinakailangan ng mga bagay na ito na linisin ang espasyo sa paligid nila, hindi tulad ng hinihingi para sa pagiging ganap na planeta. Kasama rin sa mga Plutoid sina Irida, Makemake at Pluto na kamakailan lang ay inalis sa pangunahing listahan ng mga miyembro ng solar system. Dito na nagsisimula ang mga kakaibang bagay. Si Haumea ang pinakamabilis na umiikot na planeta sa ating pinakamalapit na paligid. Kahit si Jupiter, sprinter ng solar system, di siya matatalo. Ang panahon ng pag-ikot ni Haumea sa sarili nitong axis ay mahigit lang sa 3 oras at ito ang ganap na record sa lahat ng mga bagay na kilala ng mga astronomo. Dahil dito, ibang hugis ng planeta kumpara sa ibang katawan sa mga sistemang bituin. Si Haumea ay isang ellipsoide. Sa ngayon, hindi pa posible maobserbahan ang bagay ng malapitan. Pero ayon sa mga astronomo at pisiko, may malaking pagbabago sa liwanag nito na sumusuporta sa palagay na ito. Ang diametro ng ellipsoid ay humigit kumulang 1,700 kilometro sa haba at 1,300 kilometro sa lapad. Ang mga nabanggit na datos na nakuha noong 2017 ay ilang ulit ng nilinaw at itinamak. Ang semi-major axis ng orbit nito ay 6 tuldok 5 bilyong kilometro.
At ang pinakamalapit na distansya na nilalapitan ni Haumea sa araw ay 5.2 bilyong kilometro. Kaya naman ang isang taon sa duwending planeta ay tumatagal ng halos 280 taon sa Earth, halos 3 siglo. Ano ang itsura ng kakaibang planetang ito? Malamang natatakpan ito ng butil-butil na yelo, parang ilong buhangin. Nang pag-aralan ng mga siyentipiko ang pisikal na katangian ni Haumea, may natuklasan silang kakaibang paradox. Dating inisip na mas mataas ang densidad nito kaysa sa mga kapitbahay sa Kuiper Belt, ngunit binago ito dahil sa bagong datos. Mas mababa ang lumabas na densidad kaysa inaasahan at hindi tumugma sa modelong naglalarawan ng homogeneous na katawan sa hydrostatic equilibrium. Dahil dito, napagpasyahan na malaki ang pagkakaiba-iba sa komposisyon ni Haumea. Posibleng sa loob ng planeta ay may mabigat na batong core na nababalutan ng maluwag na mantel na gawa sa yelo na parang makapal na kumot. Nakakaintriga, gaano kaya kakomportable ang mga kondisyon sa maliit at malayong planetang ito? Sa bagay na ito, sabi nga nila, depende sa panlasa ng tao. At oo, kung ang salitang buhangin na nabanggit kanina ay agad mong iniuugnay sa maiinit na mga dalampasigan, pasensya na at kailangan kitang bigiin. Ang temperatura sa ibabaw ng Haumea ay hindi talaga pang resort. Minus 223 degrees Celsius. Ang atmosfera sa katawang langit ay hindi nagbibigay ng kahit anong uri ng pagkakaiba-iba. Wala talaga itong atmosfera doon. Dahil dito, si Haumea ay hindi tinatamaan ng mga bagyo at hindi rin nararanasan ang mga pagulan. Ang butil-butil na yelong bumabalot sa duwending planeta ay gawa sa tubig, ngunit may kakaibang halo rin. Natuklasan ng potassium cyanide sa spectrum. Medyo kakaibang dagdag iyon. Sa mga dwarf planet, nangunguna si Haumea at pang-apat siya sa laki. Isipin mo ang isang napakalaking, mabilis na umiikot na batong itlog. Ang kaibahan ng planetang ito kumpara sa mga kalapit nitong bagay ay dulot ng malungkot nitong nakaraan. Ayon sa mga siyentipiko, matagal na ang nakalipas na makaranas ang Haumea ng matinding sakuna. Ang biglang banggaan ng malaking asteroid o iba pang bagay sa kalawakan ang nagpadali sa pag-ikot nito at naging sanhi ng pagkakaroon ng 2 buwan. Kapag inobserbahan ang ibabaw ng planeta, makikita pa rin na yon ang bakas ng matinding banggaan, isang maliit na kulay rosas na batik. Maaring ito ay kumpol lang ng makukulay na mineral. Kapag nabanggit ang mga buwan ng duwending planeta, kailangang balikan din ang kasaysayan ng pagkakatuklas at pagtatangkang pangalanan nito. Kamakailan lang natuklasan ang celestial na katawan. Ang opisyal na petsa ay Hulyo 20, 2005. 2 grupo ng siyentipiko agad na nagtalo tungkol sa pagkakatuklas. Sa huli, ang pagtatalo, naresolba ito at binigyan ng opisyal na pangalan at numero sa katalogo ang planeta. Pinangalanan nila ito bilang parangal sa diyosa ng pagkamayabong ng Hawaii. Sa parehong prinsipyo, pinangalanan din ang mga buwan ni Haumea. Tinawag silang Namaka at Hiiyaka. Ito ang mga pangalan ng mga anak na babae ng Diyosang Hawaiian. Bago pa ito mapasama sa katalogo, tinawag ng mga astronomo ang malaking buwan na si Rudolph, pangalan ng isa sa mga usa ni Santa Claus. Bakit ganoon ang pagpili? Simple lang, di opisyal na natuklasan ang planetang Haumea noong 2004 kaagad pagkatapos ng Pasko. Kaya sa loob ng ilang lupon, matagal nila itong tinawag na Santa. Ano ang ikinagulat ng mga astronomo sa mga buwan ng duwending planeta? Ang unang buwan, Hiiyaka, ay may diametrong 310 kilometro. Sa buwang ito, 49 na araw ang katumbas ng isang taon. Mas maliit ng husto si Namaka. Ang kanyang masa ay 1/10 bahagi ng bigat ng kanyang katabing buwan at ang diametro niya ay nasa humigit kumulang 170 kilometro. Umiikot siya sa paligid ng kanyang planetang magulang sa loob ng 18 araw. Unti-unting lumalayo ang 2 buwan kay Haumea. Dahan-dahan itong nangyayari at di napapansin, gaya ng buwan na palihim lumalayo sa daigdig. Ayon sa mga astronomo, ang paglitaw ng mga buwan ay bunga rin ng sinaunang banggaan. Hulaan mo kung anong koneksyon ng planetang Haumea at higanteng Saturno? May sistema pala ito ng mga singsing. Hindi man ito kasing epic ng singsing ng higante. Pero ang ganitong istruktura sa tabi ng maliit na bagay ay may malaking ibig sabihin. Ang lapad ng mga singsing ay mga 70 kilometro at ang kanilang radius ay 2,300 kilometro. Ang kakaiba sa pangyayaring ito ay si Haumea lang ang natatanging trans-Neptunian na bagay na napapalibutan ng ganitong uri ng singsing.
Pinaniniwalaan na ang mga buwan, mga singsing at ang kakaibang hugis ni Haumea ay magkakaugnay na resulta ng isang napakalakas na sakuna. Pwede kaya nating pag-aralan ang mahiwagang mundong ito balang araw? Sa teorya, posible ito. Kung magpapadala tayo ng otomatikong istasyon sa direksyong iyon, aabuti ng 15 taon bago makarating sa Haumea. Kasama rito, kinakailangan ang gravitasyonal na maniobra sa paligid ng Jupiter. Kung wala ito, hindi magiging posible ang kinakailangang pagpapabilis ng probe. Ano nga ba ang ating universo? At nag-iisa lang ba ito sa napakalawak na makrokosmos? Balikan muna natin ang kilalang analohiya. Alam ng lahat, hindi alam ng masisipag na bubuyog ang pag-ira ng tagapag-alaga at iniisip nilang para sa kanila lang ang pulot na ginagawa nila. Hindi nito ginagawang mas mabuti o mas masama ang mga bubuyog kaysa sa iba, sadyang hindi abot ng kanilang isip ang tagapag-alaga nila. Ang sangkatauhan sa pag-aaral ng universo ay katulad ng mga bubuyog, masakit mga aminin ng totoo. Nahihirapan tayong maintindihan kahit isang ikamilyong bahagila ng mga batas dito. Bukod pa rito, lahat ng kaalaman ng mga tao sa mundo ay nakabase sa mga teorya, hinuha at walang katapusang pag-iisip. Paano kung isipin natin na bilyon-bilyon ang ganitong mga universo? Sa ganitong pahayag, kahit ang karaniwang otak ng tao ay maaring maghang. Susubukan pa rin naming talakayin at kahit paano ay unawain ang mahirap na paksang ito. Ang pinakapopular na hypothesis tungkol sa paglitaw ng ating universo ay nagsasabing minsan halos 14 na bilyong taon nang nakalipas mula sa isang walang hanggang nagliliyab na punto ng singularidad ay nabuo ang isang napakalaking bula kung saan kalaunan ay lumitaw ang mga bituin, planeta, asteroid at napakaraming mga galaksya. Kahinaan ng teoryang ito ang paniniwala ng ilang siyentipiko na ang lahat ay lumitaw mula sa wala. Pero hindi yun ang kaso. Bago ang pagsabog, may konseptong tinawag na kosmikong implasyon. Ang tila walang laman na vacuum ay isang patuloy na lumalawak na espasyo na puno ng mga daloy ng enerhiya. Kung ganito, kung matagal nang umiiral ang prosesong ito bago pa ang universo, bakit hindi ito gumawa ng milyon-milyong iba pang mundo? Pamunahing nakabatay sa pahayag na ito ang teorya ng multiverso. Tulad ng iba pa, hindi rin ito ganap na napatunayan. Wala, maliban sa mga haka-haka ng agham. Pero may tiyak na lohika rito. Sinasabi ng implasyon na lumalawak ang espasyo sa exponential na bilis. Ibig sabihin nito ay isa lang. Pagkatapos ng malaking pagsabog, ang tinatawag na walang laman ay lumalaki ng sobrang bilis na anumang baluktot na espasyo, mapa spherical, bola o bula, kahit anong tawag mo pa, ay magmumuhang patag sa kalaunan. Hindi rin natin agad masasabi na bilog ang daigdig mula sa ibabaw nito. Hindi pareho ang proseso ng inflasyon. Sa ilang bahagi, ito ay nagpapatuloy ng walang hanggan, habang sa ibang bahagi naman ay humihinto dahil ito ay gumagana ayon sa mga prinsipyo ng quantum field. Dahil dito, sa ilang bahagi ng makrokosmo na lumalawak, nagiging paborable ang mga kondisyon para sa pag-activate ng mga bagong punto ng singularidad. Mula rito, lohikal ang konklusyon. Sa itim na kawalan, may mga sulo ng malalaking pagsabog na sumisiklab na yon. Bumubuo ito ng kuwintas ng mga unibersong hindi pa natin kilala. Siyempre, sa kasalukuyang antas ng siyensya, hindi pa natin kayang patunayan ang teoryang ito o kahit man lang hindi direktang masaksihan ang paglika ng mga bagong mundo. Ngunit ang mga kilalang batas ng pisika ay sumusuporta sa palagay na ito. Munting pagbanggit. Sa isang kamakailang video namin, tinalakay ang Kardashev scale at mga uri ng sibilisasyon. Kamangha-mangha pero theoretical na kayang magbigay liwanag ng mga kinatawan nito sa kahit anong multiverso na parang nilalaro lang nila ang mga ito. Kahit ang ganitong hinuha ay parang mahika na. Hindi lang basta katang-isip ang teorya ng maraming multiverso. Seryosong pinag-aralan ito ng yumaong theoretical na pisiko na si Stephen Hawking. Noong dekada 80, kasama si astropisikong James Hartle, napagpasya ni Stephen Hawking na hindi nag-iisa ang ating universo. Pero ang pinakakagilo-gilo na bahagi ay kung anong maaring hitsura ng mga banyagang mundo. Handa ring sagutin ng ekstrabaganteng pisiko ang tanong na ito. Matagal niyang inisip na mayroong iba't ibang uri ng mga universo. May grupong tulad natin na may sistemang planetaryo, galaksya at mga homunculus na kambal ng tao. Sa loob ng supercluster, may mga mundong mabagal ang pag-unlad ng sibilisasyon.
Sa ilang planeta, may mga sauropod pa rin hanggang ngayon. Nakakagulat din ang mga universo na lubos na naiiba sa atin. Sa mga ito, walang nagniningning na mga bituin, walang umiikot na mga planeta, at ang mga batas ng pisika ay gumagana ng ganap na kakaiba. Mahirap isipin ang lahat ng pagkakaibang ito, pero sa teorya, posible talaga ang ganito. O hindi kaya. Huwag muna tayong magmadali humusga, dito magsisimula ang pinakakapanapanabik na parte. Ang pagkakaiba ng mga universo at pisikal na batas ay tiyak na nagpapalipad ng imahinasyon, pero may isang problema. Ang teoryang nabuo ay hindi nakakatulong maintindihan kung saang universo tayo naroroon at paano susukatin ang mga katangian nito kumpara sa iba. 20 taon ang kinailangan ng siyentipikong tambalan ni Hawking at Hartle para makarating sa isang pinagkaisahang pananaw. Dito, ginamit pa nila ang komplikado at mahirap intindihin na tsura ng kwerdas. Nagkaroon ng konklusyon, ang mga paralel na mundo ay sumusunod din sa parehong mga batas tulad ng sa atin. Simple lang ang dahilan. Hindi basta-basta lumilitaw ang pisikal na postulado. Nabubuo ito matapos ang malaking pagsabog kasabay ng unti-unting paglawak ng universo. Kaya malamang ang mundo natin ay typical at ibig sabihin sa karamihan ng ibang mga universo, ang pisika ay magkatulad. Pero may kabilang panig din ang usapin. Tama lang ang pahayag na ito kung ang mga kondisyon at pisikal na parametro ng mga malalaking pagsabog na lumilika ng ibang mga mundo ay kapareho ng sa atin. Dahil natatangi ang bawat pagsabog, magkakaroon ng mga unibersong hindi magkapareho. Ayon sa teoryang ito, posibleng matagpuan ng sangkatauhan sa hinaharap ang mga bakas ng mga kalapit na universo. Ngunit malabang maging bisita sa kanila kahit lumipas pa ang libu-libong taon. Ang hipotesis ni Stephen Hawking at Hartle ay hindi nag-iisa. Dahil sa iba't ibang palagay, nag-iiba rin ang pananaw sa anyo ng mga kalahok sa metabesyo na tinatawag ding kumpol ng paralel na mundo. Sa totoo lang, ang mismong termino ay binanggit noong 1875 ng pilosopong si William James, ngunit sa ibang konteksto. Maraming siyentipiko ang tingin sa teorya ng multiverso bilang philosophical na problema dahil hindi pa ito mapatunayan o pabulaanan ngayon. Dapat ding banggitin ang teorya ng kosmolohistang si Max Tegmark na tinawag na mathematical na universo. Ayon dito, bawat set ng pisikal na batas ay may katumbas na isang independenteng paralel na mundo. Dahil dito, gumawa siya ng klasifikasyon na hinati ang mga universo sa 4 na antas. Kawili-wili ang isa sa mga tinalakay ni Hawking at Hartle tungkol sa mga mundo na may ibang pisikal na konstante. Inilalagay ni Tegmark ito sa magkakahiwalay na brane ayon sa teorya ng string. Dahil sa walang katapusang bilang ng brane, posibleng hindi mabilang ang dami ng ganitong mundo. Nasa listahan din ni Tegmark ang mga universo na nabuo batay sa multi-world interpretation ni Everett. Isang postulado ng quantum mechanics ang nagsasabing may mga paralel na mundo na pareho ang batas ng kalikasan pero magkaiba ang mga estado. Laging binabanggit ang double slit experiment sa teoryang ito kung saan ang quantum ng liwanag ay dumadaan sa dalawang siwang at minsang nagpapakita ng particle o alon na katangian. Kung ipapaliwanag ng maikli ang diwa ng paradox na ito, ang quantum field, kung saan talaga nagmumula ang pagkakaiba-iba ng mga mundo, ay may katangiang superposisyon at sumusunod sa equation ni Schrödinger. Alalahanin ng pusa sa kahon na hindi buhay at hindi rin patay. Ganito, naniniwala si Tegmark na lahat ng universo ay gumagana batay sa pagsasama-sama ng mga alternatibong estado na hindi maaring magsabay. Maitutulad ang fenomeno na ito sa supercomputer. Kung binary code na yon ay salit-salit na 1 at 0, ang mga elektronikong halimaw ng hinaharap ay maglalaman ng mga isa sa estado ng 0 at kabaliktaran. Ito ang superposisyon na ipinapakita ng mga photon ng liwanag sa eksperimento. Malamang, ipapakita rin ito ng mga kalahok sa multiverso na nagpapakita ng magkakaibang estado at nagpapalit-palit depende sa tagamasid. Sa ganitong paraan, mas iba-iba ang mundo sa paligid natin kaysa sa inaakala natin. Hindi tiyak na tama ang mga siyentipiko, panahon lang ang makakaalam. Maaring katang-isip lang ito at baka ang universo lang ang tanging mundo. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag palampasin ang mga bagong exciting na video. Gusto nyo pa ba ng mas maraming virtual na paglalakbay sa mga sinaunang kumpol ng bituin?
Interesado ba kayong makita ng personal ang mga misteryosong paralel na mundo? Si Hubble, ang inyong gabay sa mundo ng di pa natutuklasan, ay naghihintay ng pinakamataas na suporta sa pamamagitan ng tradisyonal na thumbs up. Tara, higitan pa natin ang ating sarili at makuha natin ang 30,000 like sa video na ito. Tulungan natin na mas mabilis pang lumabas ang mga interesting na video.